Hello mga karelasyon. Ladies, pag-uusapan natin ngayon ang mga tips na healthy at effective para mas lalong maging sabik ang lalaki na kasama ka, na makita ka. So ladies, kung nakaka-relate ka, kung gusto mong malaman ang mga ito, manood ka. Whoops, disclaimer tayo. Hindi ko nilalahat. So, diretso na tayo sa number 1. Ito yung pagiging Miss Independent. Alam nyo, ang lalaki, natural na provider yan. Siya naman talaga madalas ang bahala sa mga bagay-bagay, lalo na pagdating sa mga gastusan. Pero, alam nyo ba na kung ikaw ay isang independent woman, iba naman ang dating nun sa lalaki. At sobrang na-appreciate ng lalaki ang babaeng may ambag sa buhay niya. So, ano nga ba ang isang pagiging independent? Siyempre, nandiyan yung meron kang karir, trabaho, pagkakaroon ng mga goals, meron kang mga hobbies. Siyempre, meron ka ring mga kaibigan, may mga pinagkakaabalahan ka. Hindi yung lagi ka lang nakabuntot sa lalaki, okay? Yung parang nagmumukha kang alalay, ayaw ng lalaki ng ganun. Number 2, eto yung maging peace niya, hindi yung stress niya. Alam nyo talaga, ayaw na ayaw ng lalaki yung isa ka pa sa dagdag sa mga problema niya o yung stress niya. Alam nyo, karamihan ng mga lalaki na merong mga trabaho, merong mga pinapasan na mga stress yan, work-related o mga problema sa pakikisama sa mga tao, sa mga boss, etc. Kaya ang gusto lang naman ng lalaki kapag nakauwi ay magiging stress-free, okay? Ayaw niya na pag-uwi ulit niya ay nandyan na naman yung problema, isang dagdag problema sa kanya. Kaya iwasan ang mga unnecessary na drama. Sa halip ay salubungin siya ng nakangiti. Ipagluto mo ng kanyang mga paboritong ulam, okay? Salubungin mo siya ng saya. Yakapin mo siya. Kapag ganoon, ay di lagi siyang sabik na umuwi. Hindi yung kung saan-saan pa siya dumadaan sa tropa o kaya natutukso sa mga ibang gawain. Number 3, eto yung mag-iwan ka ng scent na nagpapaalala sa kanya. Gumamit ka ng unique na pabango. Kapag yun ay nadaan sa kanyang pang-amoy, ikaw agad ang kanyang naaalala. Natri-trigger ang memory niya. At syempre, kapag ganoon, triggered na rin siyang makita ka. Number 4, huwag mag-overshare agad-agad sa lahat ng mga tungkol sa'yo. Okay? So ito yung lagi kong sinasabi na mag-iwan ka ng mystery. Maging mysterious ka. Hindi porket type na type mo yung lalaki, ay ibubuyang-yang mo na agad sa harap niya ang lahat. Hindi po. Pero syempre, magpakita ka pa rin ng mga signs or hint na meron siyang inaasahan or pag-asa. Okay? Pero huwag kang mag-overshare para yung lalaki ay mas mag-e-effort. Mas magiging malupit yan sa panliligaw o pag-pursue sa'yo. Number 5, maging mahusay na tagapakinig. Tandaan mo ang mga maliliit na detalye ng mga sinasabi niya. Kapag nagkukwento siya, maging attentive ka. Kapag kakain kayo sa labas, alam mo kung ano yung gusto niya. At syempre, pagdating sa mga dates, alam mo yung mga araw na mahalaga, importante sa kanya. Nagpapakita lang na gusto mo yung tao dahil sa mga ganitong mga detalye. At kapag nakita, napansin ng lalaki yan, syempre ano pa nga ba? Kung mutual ang feelings, aba,
di sabik na sabik siya na lagi kang makita at makasama. Number 6, maging spontaneous. Minsan na gulatin mo siya. Ayain mo ng mga biglaang gala o mga lakad. Alam niyo, ang novelty o yung bagong karanasan ay nagbibigay ng dopamine release. Nagiging masaya ang pakiramdam. Kaya kung ikaw ay naiuugnay niya sa mga kasiyahan o excitement na ito, mas gusto niyang makasama ka. Kasi alam niya na kapag magkasama kayo, nandyan yung joy, tawanan, kulitan, mga masasayang nangyayari. Okay? Number 7, purihin siya ng taus-puso. Pansinin mo naman ang kanyang mga efforts. Maliit man yan o malaki. Purihin mo yung itsura niya. Sabihin mo, tila yata pumupogi tayo ngayon. O kaya magpasalamat sa paghatid or pagsundo niya sa iyo. Sabihin mo na na-appreciate mo ang mga yon. Kapag nararamdaman niyang appreciated siya, gugustuhin niyang lagi kang mapasaya. Number 8, gumamit ng physical touch. Hindi lang ito tungkol sa ginagawa sa kwarto, okay? Hindi lang yun. Maaring isang yakap, isang paghawak sa kamay, pagtapik sa balikat, o simpleng pagdikit ng balat ay nagpapataas ng oxytocin na nagpaparamdam sa kanya ng intimacy at comfort. Kapag ganyan lagi ang karanasan ng lalaki sa'yo, di lagi siyang sabik na makita ka. Number 9, ipakita na isa kang high value woman. Mag-invest ka sa sarili mo. I-improve mo yung physical na itsura mo, yung balat mo, skincare, fitness, mahalaga yan. Kapag nakikita niyang lumalago, gumaganda, nagiging blooming ka, mai-inspire siyang hindi ka mawala at lagi kang hahangaan palalo kasi nakikita niya na nag-e-effort ka para sa sarili mo, para mas lalo pa siyang hahanga o ma-attract sa'yo. Ang lalaki talagang visual yan, kaya napakahalaga yung nakikita niya sa itsura mo, okay? Siyempre high value, hindi lang naman yan tungkol sa pagiging maganda o sexy. Nandiyan din yung mga values mo, yung character mo bilang babae. Dapat yan ay nasa positive note para matawag kang isang high value na babae. Number 10, hayaan siyang mag-initiate minsan. Huwag mong punuin ang schedule niya. Bigyan siya ng space para siya naman ang maghabol at mag-aya. Ang absence ay nagpapalago ng affection. Basta alam niyang babalik ka sa kanya ng nakangiti. Ibig din sabihin nito na huwag kang masyadong clingy, okay? Alam niyo, kapag kapit na kapit ka, habol na habol ka sa lalaki, dumidistansya naman yan. Pigilan mo yan at sigurado na siya naman ang gagawa nun. Siya ang makakaisip na dumikit sa'yo. Promise. So, ayan po mga karelasyon. Tandaan na reciprocation ang susi. Gawin mo ang mga ito, pero siguraduhin deserve niya ang mga efforts mo. Maging tunay ka lang, hindi laro ang pag-ibig, kundi pagpapahalaga sa isa't isa.